Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung tunay kayong para sa isa't isa kundi kayo nakaranas ng mga pagsubok na magpapatunay sa tadhanang nakalaan para sa iyo. Na kahit subukin ng sitwasyong tila ba pinagkait ng pagkakataon, magtatagpo sa landas kung saan tama na ang panahon. Sa tadhanang kahit lumipas ang maraming panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Magulo ang isipan ko. Sana panaginip lang ang lahat. Sana isang panaginip lang na di pwedeng magkatotoo. Anak, buti naman at nagising ka na. Miss na miss ka na namin ng tatay mo. Alam mo anak, sa loob ng 5 taon na natutulog ka, hindi ako nawalan ng pag-asa na muli kang gigising. Wika ni nanay. Nanay, tatay, naguguluhan po ako. Ano ba nangyari? Wika ko kasi gusto kong malaman ang lahat. Anak, na-aksidente kasi kayo. May kasama ka. Parehong naging maluba ang kalagayan nyo. Wika ni tatay. Tatay, nasan siya yung kasama ko? Wika ko naman. Medyo balisa ako kasi pagkatapos kong makakita ng nakakasilaw na liwanag, wala na akong maalala. Anak, huwag kang mag-alala. Ang alam ko, nabuhay naman siya. Tsaka anak, huwag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga, nagising ka na. At makakauwi na tayo. Wika ni tatay. Tatay, dumadalaw ba siya dito? Yung kasama ko sa sasakyan? Wika ko. Anak, hindi eh. Pero laging may dumadalaw dito. Si Kuya Ben at Kuya Jasper mo. Para ka na daw nilang kapatid. At halos sila ang nagbabayad sa mga bayarin dito sa ospital. Napakabuting tao ni Kuya Jasper mo at Kuya Ben. Hindi sila tumigil na magbigay ng tulong para sa'yo. Kasi mahalaga ka sa kanila anak. Tsaka tinawagan ko na sila. Sabi ko, nagising ka na. Wika ni tatay. At eto na nga. Biglang dumating si Kuya Jasper at Kuya Ben. Pagpasok pa lang nila sa pintuan ng silid kung nasan ako, nakita ko na kaagad ng mga ngiti sa labi nila. Oh, gising ka na? Sarap ng tulog mo ah. Kamusta naman? Wika ni Kuya Ben na eto, naupo agad sa tabi ko. At si Kuya Jasper naman, ayun, si tatay at nanay ang kausap. Pinag-uusapan nila ang pag-uwi ko sa bahay. Papa, parang gusto ko din matulog ng 5 taon para pagising ko binata na ako. Wika ng anak nila Kuya Ben. Kuya Ben, sino siya? Tanong ko kasi naman may kasamang bata sila Kuya Ben. Jared. Ito ang pangatlo naming anak. Siya ang bunso. 4 na taon na yan. Yung 2 kasi natutulog na kaya
hindi na nakasama dito. Wika ni Kuya Ben. Kuya Ben, ang galing naman. Pero, Kuya, yung sekreto ko, wala ka bang pinagsabihan? Wika ako. Oo naman, Jared. Wala akong pinagsabihan na may karelasyon ka nun. Ayoko din kasi na maging magulong lahat. Gusto ko na ikaw ang magtapat sa mga magulang mo. Matatanggap naman nila yun eh. Wika ni Kuya Ben. Kaya lang Kuya Ben, si Allen, kamusta na ba siya? May balita ka ba sa kanya? Jared, mas maganda siguro kung wag muna natin pag-usapan yan. Baka makasama sa yung labis na pag-iisip. Basta mahalaga ngayon, nagising ka na. At si Allen, alam kong muli kayong magtatagpo pero magpagaling ka muna. Wika ni Kuya Ben. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko eh. Parang tila ba may tinatago si Kuya Ben sa akin. Pero tama siya. Magpapalakas muna ako para kapag nakita kami ni Allen maayos na ako. Maghahandaan ko na lang ang araw na yun. Tapos gugulatin ko si Allen. At alam ko kapag nakita niya ako, alam kong magiging masaya na ulit kami. Tahimik lang ako nakahiga sa mga oras na to. Katabi ko yung batang kasama ni Kuya Ben. 4 na taon lang siya. Ibig sabihin, totoong 5 taon na ang nakalipas. Marami nang nagbago. Medyo tumanda na sila Kuya Ben at Kuya Jasper. Pati nga din si tatay at nanay. Subalit kahit marami nang nagbago dito sa mundo, hindi pa din nagbabago ang nararamdaman ko para kay Allen. Siya pa din ang laman ng puso ko. Pakiramdam ko nga, saglit lang yung tulog ko. Kaya lang, bakit di niya ako dinalaw? Anong dahilan? Pero di ko na muna isipin ang bagay na yun. Makikita naman kami. Pupuntahan ko na lang siya kapag magaling na ako ng tuluyan. Kaya ito, sa paglipas sa mga araw, sa wakas, nakauwi na ako sa bahay. Nakakatuwa kasi naman, kakaiba na yung bahay namin ngayon. Yari na sa bato. Dati kasi, puro yero at tabla ang dingding. Pero ngayon, bato na. At ito yung silid ko. Andito lahat ng mga gamit ko. Halos luma ng lahat pero natutuwa ako. Kasi naman marami akong alaala na ibinabalik ng mga gamit na to sa nakalipas ko. Anak, nagustuhan mo ba ang silid mo? Wika ni tatay na ito, katabi si nanay. Nanay, tatay, sobrang nagustuhan ko po. Sobrang ganda. Hindi na ako lalamigin kapag malakas ang ulan at hangin. Wika ako. Alam mo anak, si Kuya Ben at Kuya Jasper mong tumulong sa atin na maipaayos ang bahay natin. Kaya nga napakalaking bagay na isa silang hulog ng langit sa buhay natin anak. Wika ni tatay. Kitang-kita ko na masayang masaya sila tatay at nanay. Ako naman eto, di ako makapaniwala. Akala ko kasi puro kalokohan lang si Kuya Ben at Jasper. Sige na anak, magpahinga ka na. At huwag ka munang lalabas ng bahay at baka di pa kaya ng katawan mo.
Wika ni tatay. Opo tatay. Sige po. Wika ko. Kaya ito, nagpahinga muna ako. Nahiga ako habang pinagmamasdan ang lumang mga gamit ko. Maraming pumapasok sa isipan ko sa mga sandaling to. Naiisip ko si Allen. Parang gusto ko siyang makita. Ewan ko ba pero eto, bumangon ako, nagbihis ako. At eto habang nasa kwarto nila si tatay at nanay, palihim akong lumabas ng bahay. Minsan na ako nakarating sa bahay nila Allen. Pupuntahan ko siya. Gusto ko na kasi siyang makita. Bakit kasi di man lang niya ako dinalaw? Kaya ito paglabas ko, sumakay na ako kaagad ng jeep. Nakakapanibago. Ang mahal ng pamasahe. Tapos marami nang nagbago sa buong paligid. Parang maliligaw ata ako kapag ganito. Kaya ito, wala na akong oras na dapat sayangin pa. Pero bago ako dumiretso sa bahay nila Allen, magdadasal muna ako sa simbahan na malapit sa bahay niya. Magpapasalamat muna ako. Kasi nagising na ako sa mahimbing na pagtulog ko. Mama, Papa, aalis muna ako. Baka gabi na ako bumalik. Wika ako. Saan ka pupunta anak? Wika ni Papa. Magsisimba lang kami ni Julia, Papa. Tapos bahala na pagkatapos. Wika ako. O siya anak. Mag-iingat ka at saka gumamit ka ng sasakyan para naman hindi laging ikaw ang nakikisakay kay Julia. Wika ni Papa. Papa, natatakot ako. At saka nauunawaan naman ni Julia ang sitwasyon ko. Sige po, aalis na ako. Wika ko. Kaya ito, makikita na kami ni Julia sa simbahan. Malapit lang kasi sa simbahan ng bahay namin. Nilalakad lang. Kaya ito nang makarating na ako. Hihintayin ko na lang si Julia dito sa loob. At habang naghihintay, ipinikit ko ang mga mata ko. At hiniling ko na sana maging masayang masaya ako sa araw na to. Yun lang. Gusto ko lang maging masaya. Kaya nang muli kong buksan ng mga mata ko, hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Ewan ko ba? Tapos napahawak ako sa singsing sa daliri ko. Bakit kaya ganito? Parang kinakabahan ako.